The ombudsman says plunder charges against Senator Rodante Marcoleta are expected to be filed this week. For the latest on the case, we go live to News 5's correspondent Camille Samonte. Camille, what's the latest? Yes, Denise, inanunsyo nga ni Ombudsman Boy Remulla kanina sa kanyang press conference na sasampahan na nila ngayong linggo si Senator Rodante Marcoleta ng kasong plunder. Itong kaso ay nag-ugat sa natanggap umanong 75 million pesos na campaign donation ni Marcoleta mula sa ilang individual noong 2025 midterm elections. Hindi ito idineklara ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE at maging sa Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Ayon sa Ombudsman, posibleng paglabag daw ito sa plunder law. Kasama rin sa pinakakasuhan ng Pandarambong si dating Congressman Mike Defensor at yung iba pa kanyang, na isa sa kanyang mga donor at yung iba pa na nag-involved din dito sa 75 million pesos na campaign donation. Ayon pa kay Ombudsman Remulla, posible rin daw na masuspende sa pagkasenador itong si Marcoleta oras na siya ay maaresto na nga. Pero depende pa rin daw yan sa magiging desisyon ng korte. Sa ngayon, Denise, ay hinihintay pa natin ng bagong pahayag si Marcoleta at Defensor tungkol dito. Pero bago yan ay nauna nang itinanggi ni Marcoleta itong mga parata. Denise? Okay, Camille, are they looking into or may posibilidad ba that they can also freeze the assets of Senator Marcoleta while this investigation is ongoing? Pwede ba yun? Denise, nakadepende rin yan sa magiging assessment ng prosecution, no? Since ito ay isa-file pa lamang sa Sandigan Bayan. So, kailangan na mahalaga na ma-file muna ito formally in the court and then yung usapin ng pag-freeze ay usually it comes or it follows kapag nagsimula na rin itong mismong actual hearing sa korte. Pero sa ngayon tungkol dyan ay wala namang binabanggit yung ombudsman. Pero Denise, mabanggit ko na lang din no, na dito sa press conference ay nabanggit din ni Ombudsman Remulla na may ilan pang mga kongresista naman na involved na sasailalim sa preliminary investigation na kaugnay pa rin nga yan sa flood control scandal. Hindi na pinangalanan din ni Remulla kung sino-sino itong mga kongresista na ito. Pero ang sabi niya, ito raw yung mga kongresista na may conflict of interest na congressman na pero ay nagiging contractor pa rin daw. At malinaw daw yan sa batas na hindi dapat yan ginagawa dahil na conflict of interest yan sa kanilang posisyon bilang public servant. Okay, and Camille, ito bang si Senator Marcoleta or any of his legal counsel, have they released any statement after the Ombudsman's latest pronouncement? Denise, ngayon wala pang bagong pahayag si Senador Marcoleta tungkol dyan, pero bago pa yan, nung ito ay complaint pa lamang no, sa Ombudsman, ay naghain na ng counter affidavit itong si Marcoleta at ang posisyon niya ay hindi galing sa public funds itong campaign donations na natanggap niya at natanggap daw niya itong pera noong hindi pa nagsisimula yung pangangampanya. So far ito yung mga naging posisyon niya but sa ngayon wala pa siyang bagong pahayag no at dahil na hindi pa rin naman ito formally nasa-file sa korte. And Camille, the Ombudsman also wants former DPWH Secretary Manuel Bonoan discharged as an accused so he can become a state witness. So why is this considered as a major development? What kind of information are they looking to get out of him? Yes, Denise, may major development nga ito sa kaso dahil kung matatandaan, ang ang Office of the Ombudsman yung nag-anunsyo no, doon nga sa resolution ng Department of Justice na nire-recommendang kasama sa pakakasuhan nga itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pero ngayon, inanunsyohan niya kanina na hihilingin na nila sa korte na ma-discharge o hindi na nga sa masama sa mga pakakasuhan dahil gusto nila na maging state witness na itong si Bonoan. Ayon si Remulla, mahalaga itong magiging testimonya ni Bonoan para doon sa mga isasampa nilang kaso sa iba pang mga individual na dawit din sa katiwalian. Denise?
Thank you for those updates. Again, that was News 5 correspondent Camille Samonte.